Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. 4 na araw na ang lumipas mula nang masampal ko sa galit ang aking amo. Off ko na bukas kaya sisiguraduhin ko na hindi na ako babalik pa sa lugar na ito. Madalas niyang subukan na kausapin ako pero ako na mismo ang umiiwas sa kanya. Hindi naman niya ako pinipilit o kinukulit. Nagpapasalamat na rin ako at hindi niya ako pinupuntahan sa aking silid. Inihaharang ko ang silid sa pintuan at iniipit ang sandalan sa mismong seradura ng pinto upang hindi ito mabuksan mula sa labas kapag natutulog ako sa gabi. Mas mabuti na ang ganoon, ako na mismo ang iiwas sa kanya. Matagal-tagal na rin naman ako na nagtatrabaho sa mansyong ito bilang kasambahay. Pag alis ko, siguradong mamimiss ko silang lahat, lalong-lalo na si Myrna. Naging close kami masyado, kaya siya ang unang-una kong mamimiss. Nalulungkot akong isiping hanggang mamayang gabi ko na lamang sila makakasama dito sa mansyon. Pero ako na ang dapat na lumayo. Engaged na si Sir at ako lang din ang masasaktan pag pinagpilitan ko pa ang aking sarili sa bahay na ito. 12:00 ng hating gabi, nag-impake na ako. Konti lang naman ang dala kong gamit, kaya hindi na siguro ito mapapansin paglabas ko bukas sa gate. Nakaramdam ako ng uhaw. Pupunta muna ako sa kusina para kumuha ng tubig at dadalhin ko na lamang dito sa aking silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at sumilip sa labas kung may mga gising pa. Mukhang napakatahimik na ng buong paligid, tulog na lahat sila. Dahan-dahan siyang lumakad papasok sa kusina. Sinigurado niyang hindi siya makakalikha ng kahit na anong ingay. Pagbukas niya ng refrigerator ay kumuha agad siya ng isang basong malamig na tubig. Pagpihit niya para lumabas, laking gulat niya nang biglang may humila sa kanyang braso. "Sir, bitawan niyo po ako," nauutal niyang sabi. "Mag-uusap lang tayo," bulong ni Miguel. "Hating gabi na po sir at wala naman po tayong dapat pag-usapan," saad niya. "Meron, Ramona. Alam kong may pagtingin ka sa akin," wika niya. "Sir, nagkakamali ka. Wala akong pagtingin sa inyo at kahit kailan hindi kita magugustuhan. Malayo ang agwat ng ating pamumuhay. Langit ka at lupa ako. Kahit kailan hindi hahalik ang langit sa lupa. Maaari itong paglaruan sa pamamagitan ng pagpatak ng ulan sa lupa. Pero kahit kailan hindi aabutin ng langit ang lupa. Ayoko pong maging ulan. Kaya nakikiusap po ako, layuan niyo na po ako." Nakayuko niyang litanya habang kagat ang kanyang labi. Nakita niyang nagkuyom ang mga kamay nito, kaya napaangat ang kanyang mukha. At nakita rin niyang nagtatagis ang mga panga sa sobrang galit nito. Nag-aapoy ang kanyang mga mata na kung pwede lang makapatay ang matatalim na tingin ay kanina pa siya bumulagta. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa braso ko. Tatalikod na sana ako nang bigla niya akong buhatin na parang sako ng bigas. At dali-dali siyang umakyat sa itaas patungo sa kanyang silid. "Bitawan niyo po ako, parang awa niyo na po," sigaw ko na nakikiusap. "Tumigil ka," singhal niya. Pagdating namin sa kanyang silid ay walang ingat niya akong inihagis sa kanyang kama. Inilak niya ang pintuan at tinitigan akong mabuti. "Sir, ano pong kailangan niyo sa akin?" Takot kong sambit sa kanya. Tahimik lang ito at unti-unting lumapit sa kanya. Napaatras siya at nagsiksik sa may headboard habang yakap-yakap ang sarili niya. Lumapit siya at walang habas na hinila ang kanyang isang paa upang mapalapit sa kanya. Napatilis siya. "Sir, wag po!" sigaw niya. Pumatong ito sa kanya at hinaklit ang kanyang suot dahilan upang mapunit ang manipis niyang pantulog. "Sir, wag po! Maawa po kayo sa akin!" Pilit niya itong itinutulak, ngunit sadyang napakalakas niya. Halos hindi ko na marinig ang pag-iyak ko sa sobrang lakas ng tibok ng aking dibdib. "Sir, tama na po! Nasasaktan na po ako!" Para siyang walang naririnig sa pakiusap ko.
Nasasaktan ako sa marahas na paraan na ginagawa niya, ngunit hindi ko rin may ikaila na nagugustuhan ko din ang kanyang ginagawa. Kailangan kong paglabanan ang aking nararamdaman at ipakita sa aking amo na hindi ko ito gusto. Bulong niya sa sarili. Pinunit niya ang manipis kong shorts at ang natitira kong underwear. "Sir, tama na po!" sigaw niya. Pilit ko siyang itinutulak pero sa sobrang lakas niya, wala akong magawa. Kinuha niya na punit kong damit at itinali niya ang aking mga kamay sa headboard ng kanyang kama. "Sir, pakawalan niyo po ako, nakikiusap po ako," saad niya habang umiiyak. "Shut up, woman. Ayaw mo akong pakinggan kaya ito ang nababagay sa'yo," singhal niya. Habang nakatali ang kanyang mga kamay, ay ginawa ng kanyang amo ang magpapaligaya sa kanyang katawan. Natuod siya sa kanyang ibabaw at hindi siya makapaniwala na siya ang unang lalaki sa buhay nito. "I'm sorry, Ramona, hindi ko alam." Tanging iyak lamang ang sagot niya. Naramdaman niyang tinanggal ang pagkakatali ng kanyang mga kamay at hinalikan ang kanyang palapulsuhan. "I am so sorry, I had to tie you up. I wasn't thinking straight." Saad nito sabay halik sa kanyang labi. Halos magdamag niya akong inangkin na animoy wala siyang kapaguran. Ramdam ko ang kirot sa pagitan ng aking mga hita. Sinilip ko ang lalaking katabi ko sa kama. Mahimbing na ang kanyang pagkakatulog. Sinilip ko ang maliit na orasan sa maliit na table na nasa gilid ng kanyang kama. 4:30 AM na. Dahan-dahan akong naupo sa tabi niya. Mahinahon kong hinagod ang gwapo niyang mukha. "Mahal na mahal kita, sir, pero hindi tayo pwede. May nagmamay-ari na sa'yo at hindi ako yun. Masakit ang gagawin kong paglayo, pero ito ang tama. Hinding-hindi kita makakalimutan, Mr. Miguel Montenegro. Mahal na mahal kita." Bulong ko sa kanya at binigyan ng banayad na halik sa tungkin ng kanyang ilong. Tinanghali ng gising si Miguel. Napabaligwas siya nang biglang maramdaman na wala na siyang katabi sa kama. "Ramona?" Tawag niya ngunit walang sumagot. Baka bumalik na siya sa kanyang silid. Saad niya. Napatingin siya sa kama at napangiti nang makita niyang ebidensya na siya ang nakauna sa babaeng mahal niya. Nagbihis na siya at bumaba upang maghapunan. Sumipol-sipol pa siya sa sobrang saya ng kanyang nararamdaman. Ngayong araw na ito ay kakausapin ko si Ramona at aamin ko sa kanya na mahal ko siya. Sambit niya. "Good morning, ladies!" Bati niya sa kanyang mga kasambahay na may ngiti sa kanyang labi. "Hala sir, mukhang maganda po yata ang gising ninyo ah. In love po ba kayo?" Pangasar ni Myrna sa kanya. "Tama ka dyan, in love nga ako," wika niya na nakangiti. "Napakaswerte naman po ni Ma'am Katrina, mahal na mahal niyo po siya. Mapapasana all na lang po kami dito." Gising saad niya. "What? Hindi ako in love kay Katrina. We are not in any romantic relationship. Magkaibigan lang kami." Singhal niya kay Myrna. "Sabi niya po kasi fiancé niyo daw po siya." "Sorry po, akala ko totoo ang sinasabi niya." "Napakasinungaling naman ng babaeng yun," wika ni Myrna. "Oh well, ayoko masira ang araw ko. Masaya ako ngayon and that's all matter," saad ni Miguel. "Bakit wala yata si Ramona?" Pasimple niyang tanong. "Naku iho, day off niya ngayon. Sigurado ako nagliliwaliw na naman ng batang yon," wika ni Manang. Maghapon kong hindi nakikita si Ramona. Pabalik-balik ako sa labas ng pintuan ng mansyon. Inaantay ko ang pagbabalik niya. Pero maggagabi na ay hindi pa siya nakakauwi. Nag-aalala na ako. "Ramona, where are you?" Bulong niya sa sarili. Mag-aalas 8 na at hindi pa rin nakakauwi si Ramona. Pati mga kasambahay niya ay nababakasan na rin ang pag-alala sa kanilang mukha. "Manang! Manang!" Sigaw ni Myrna na nagpagulat sa kanila. "Ano ka ba naman, Myrna? Bakit ka ba sumisigaw na bata ka?" Sita ni Manang sa kanya. "Kasi po, Manang, pumunta po ako sa silid ni Ramona at wala na po doon ang lahat ng kanyang gamit. Sa tingin ko po ay umalis na siya." "Ano?" Sigaw niya na nagpapitlag sa kanilang lahat. At dali-dali siyang tumakbo sa silid ni Ramona na nag-iwan ng pagtataka sa mukha ng mga kasambahay niya.
Where did she go? Bakit siya umalis? Sigaw niya na halos lumagundong sa loob ng buong bahay at pinagbabasag ang bawat madambot sa loob ng kanyang silid. Iho, tama na yan. Ano ba nangyayari sa'yo? Tanong ni Manang sa kanya. Napaupo siya sa sahig at doon nagsimulang umagos ang kanyang luha. Maya-maya ay may inabot sa kanya si Myrna. Sir, may sulat po akong nakuha sa loob ng kanyang silid. Nakapangalan po sa inyo. Sabay abot nito sa kanya. Napatayo siya bigla at kinuha ang sulat. Lumabas siya sa silid at tinungo ang sala at umupo sa couch. Binuksan niya ang sulat, ngunit huminga muna ito ng malalim bago binasa. Dear Sir Miguel, salamat po sa pagtanggap nyo at pagkupkup sa akin sa mga panahong kailangan ko ng trabaho at matutuluyan. Alam ko po na mali ang basta na lamang umalis sa poder ninyo nang walang paalam. Pero baka pag nagpaalam ako ay hindi na ako makaalis pa. Aaminin ko po sa inyo na nahulog na po ako. Mahal na mahal kita. Ngunit mali ang nararamdaman ko. Ang pagmamahal na ito sa isang tao na mayroon ng nagmamay-ari. Sobrang sakit nang malaman ko na ikakasal ka na. Pero masaya ako at hindi ko pinagsisisihan na ipinagkalab ko sa iyo ang aking sarili dahil mahal na mahal kita. Salamat sa masayang gabi na ipinagkalab mo sa akin bago ako umalis. Hinding-hindi kita makakalimutan, Miguel Montenegro. Napasigaw siya sabay lamukos ng sulat at ibinalibag ito sa sahig. Kung hinayaan mo lang ako na magpaliwanag sa'yo, sana nalaman mong mahal na mahal din kita. Sigaw niya at nagulantang ang kanyang mga kasambahay. Nanghihina siya at napaupo. Saan ko siya hanapin? Tama, sa dati niyang tinitirhan sa Pasig. Alam ni Manong Berting kung saan siya nakatira dahil siya sa mundo dito. Mabilis siyang umakyat sa kanyang silid upang makapagpalit ng damit. Nagmamadali siyang lumabas ng pintuan ng mansyon. Manong Berting, dalhin mo ako sa bahay ni Ramona kung saan mo siya sinundo. Bilisan mo. Utos niya kay Manong. Wala pang 30 minutos ay nakarating na sila sa isang squatter area kung saan naninirahan noon si Ramona. Sir, dyan po sa barong-barong na yan nakatira si Ramona, pero mukha naman pong walang tao sa loob. Wika ni Manong Berting. Nagmamadali siyang bumaba ng sasakyan at kumatok sa pintuan ng barong-barong na itinuro ng matanda. Ramona, buksan mo ang pinto, mag-usap tayo, parang awa mo na. Nakikiusap ako sa'yo, buksan mo ang pinto o gigibain ko ito. Sigaw niya habang kumakatok. Naku, wala na pong tao dyan. Kaninang alas 6 ng umaga ay dumating si Ramona. Pero umalis din po pagdating ng kaibigan niya si Donna. At may bitbit silang mga bag. Wika ng isang ginang na nakatira sa katabing barong-barong. Alam niyo po ba kung saan sila pupunta ng kasama niya? Ay naku sir, wala po akong alam. Basta na lang po silang umalis kanina. Pasensya na po. Wika ng ginang. Bagsak ang balikat niya at bumalik sa kanyang sasakyan. Manong, diretso tayo sa bar ni Alvin. Sige po sir. Tugon ni Manong Berting. Kailangan kong makausap si Alvin. Alam kong siya lang ang makakatulong sa akin upang mahanap si Ramona. Dati siyang isang miyembro ng CIA, kaya alam kong madali lang para sa kanya na mahanap si Ramona. Wika niya. Saan kaya nagtungo si Ramona? Mahanap pa kaya siya ni Miguel at masabi sa kanya ang totoong nararamdaman nito sa dalaga? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!